So si VP Sara, may mga nakakasagutan at may mga pinaparinggan. Unahin natin si Madam Risa, mamaya yung dinosaur. Sino kaya yung dinosaur, no? Kasi ang kilala nating dinosaur, si ano yun, di ba? Yung nag-aaral sa, you know, sa ukay. Sa ukay. Okay. Yun yung dinosaur, di ba? Pero akla yun, may kalabang dinosaur si VP Sara ngayon. So marami ang tumatarget sa ating pangalawang pangulo dahil nga sabi nila what Sara wants, Sara gets. Biro mo, kini-question yung confidential funds niya. Pero walang choice ang Legislative Department kundi ibigay pa rin ang confidential funds ni VP Sara. Kung ano-ano intriga binato, wala silang choice na ibigay pa rin. Ay kasi nga wala silang mahanap talaga na concrete evidence, tangible evidence na mag-i-incriminate kay VP Sara na siya ay may ginawang pandarambong, di ba, corruption, therefore pwedeng maging ground sa impeachment. Gusto nilang matanggal si VP Sara. Mukhang tinik sa lalamunan si VP Sara sa kung sino-sino. Siguro tinik din to sa lalamunan ni Senator Risa. Eto, may sagutan sila. Ayan, ito nga po nasa picture. Ayan. So basahin muna natin to. Yung paglipat ng pondo mula Office of the President to Office of the Vice President, galing kay Papshi papunta kay VP Sara, ay illegal at unconstitutional. Ito ang naging tugon ni Senator, yun naman pala, hindi pa impeach mo na, Senator Risa. Mag-ano ka na? Parehong department, parehong opisina, Office of the President, opisina ni Papshi, at Office of the Vice President, mag-file. Illegal pala at unconstitutional, may nilalabag pala sa Constitution, ay isa yan sa grounds ng impeachment. Patanggal nyo na pareho, si VP Sara at si PBBM. Ito ang naging tugon ni Senator Risa Ontiveros sa isang Instagram post matapos ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte patungkol sa confidential funds ng Office of the Vice President. Senator Risa Ontiveros, while she amuses the nation with her flair for drama. Anay, dramatista ka daw, Madam Risa. Senator Risa, you're full of drama. You're a drama queen. You're a Karen. Isa kang Karen. Ay, alam niyo naman magsalita si Senator Risa, di ba? Talaga namang, sabi niya, yung paglipat ng pondo, parang gano'n siya, di ba? Yung paglipat ng pondo mula sa OP to the OVP ay illegal at unconstitutional. Very maganda ang kanyang timbre ng boses, di ba? Yung fluctuation, yung pitch, lahat na ng elements of a good oral communicator, the pitch, the volume, what else? The pacing, talagang parang aral na, parang babaeng Filipina yan talaga siya na. Parang siyang eleganteng babae si Madam Risa kung magsalita. Yan ay illegal at unconstitutional. Ganun siya, di ba? Habang humahanga daw si VP Sara sa kanyang flair for drama, could only wish the 2022 OVP CF was accessed illegal, confidential funds was accessed illegally. Wika ni Duterte sa kanyang statement, hindi ko kailangang mag-wish. Sumasagot talaga si Madam Risa. Eto nga yun, yan. Senator Risa Ontiveros, while she amuses the nation with her flair for drama queen. Drama queen talaga yan. Could only wish the 2022 Office of the Vice President confidential fund was accessed illegally. Kumbaga, hilingin mo nilang Risa na illegal naming, di ba, ginamit ang confidential funds. Hindi ko kailangan mag-wish na na-access ng opisina nyo. Sumasagot talaga si Madam, mga ate at kuya. Tabilan ang bunganga nito, di ba? Tampalasan. Naku talaga, sana mag-umbagan. Sa Maria Josep. Wala, nakakamiss lang yung eksena ni VP Sara noon sa, yung sheriff sa Davao. Ay. Hindi ko kailangan mag-wish na na-access ang opisina nyo ng illegal ang confidential funds. Dalawang former Senate President na ang nagsabi. Senator Drilon at sino ba itong mga senador? Di ba mga pinklawan din kauri niya? Ayan. Dalawang former Senate President na ang nagsabi, Senator Drilon at Senator Pimentel, na yung paglipat ng pondo mula OP to OVP ay illegal at
unconstitutional. Oh. Ano ba inaantay mo, Madam Risa? Tingnan nga natin yung comments ng mga netizen dito. Pero basahin muna natin yung buong article. Oh, dagdag pa niya yata. At higit sa usapin ng batas, huwag iilihis sa tunay na issue. Baka mamaya West Philippines din na naman ang sabihin ni Risa dito. Talagang gigil siya sa China, di ba? Oh. Si Vice President Duterte lang bilang VP at Secretary ng DepEd ang may confidential fund na mas malaki pa sa combined confidential funds ng Department of National Defense at NICA. Bakit pa kailangan niya ng apakalaking pondo na walang audit o disclosure sa publiko? Kasi yung confidential funds nga po mukhang hindi talaga pwedeng i-disclose kung paano ginagamit. Pero sinabi ni VP Sara kung para saan yun. Ewan ko kung ano pa kung di pa rin na kung saan, kung bungol ba to si Senator Risa or what. Sinabi naman ni VP Sara para nga tiktikan itong mga recruiter sa mga schools para tapusin ang problema ng mga NPA. Ayaw mo bagang matapos ang problema natin sa NPA, Madam Risa? Yung dinosaur ganyan din ang tono mamaya. Mukhang feeling ko si Madam Risa at saka yung dinosaur parang iisa ang kulay, ha, mamaya. Given the significant responsibility of government officials, I demand a share of competence when it comes to fiscal matters. Pera, pagdating sa pera, kailangan daw may competence. Like any Filipino taxpayer. Dagdag pa ng senador. Oh. Abo. Talagang gusto niyang palabasin na illegal ang ginawa ni VP Sara. Pati yung transfer of funds, bakit daw napakalaki ng confidential fund ng pangalawang pangulo? O ay salamat nga, dapat nga doblehin nyo pa. Kasi bukod tanging si VP Sara ang nakikipaglaban sa NPA. Yung Office of the President hindi ko naringgan. Yung kamangyang hindi ko naringgan na kinakalaban ang mga NPA, wala ko narinig, mga ate at kuya. Diba? Tahimik, si VP Sara lang ang very vocal. Pati ang SMNI na ngayon ay dumaranas ng si Atom Arroyo, 'di ba? Arroyo, 'di ba? Nagsampa ng kaso laban kay Dr. Lorraine Badoy at kay Ka Eric na pareho ring katulad ni VP Sarang bumabanat sa mga NPA. Ganito na pala ang ginagawa kapag kinakalaban ng NPA kinakalaban naman din sila. Kapag kinalaban mo NPA, kalaban ka ng apakarami. Pinklawan, makakalibang grupo. Palasyo tahimik, hindi nakikipaglaban sa, hindi mo maririnig na na gigil na tapusin ang problema natin sa mga kaliwa. Mamaya puntahan natin yung kay Atom Arroyo, pagsasampa niya ng kaso. Red tagging ba yun? Cyber libel yata ang sinampa. O pare-pareho ang ang tawag dito, pare-pareho ang endeavor, ang quests ni na VP Sara or whatever. Pare-pareho ang kanilang adhikain kay ganda. Nakalabanin ang mga makakaliwang grupong salot sa lipunan. Si Madam Risa ba, tanong ko sa inyo, kinonde na ba niya ang mga makakaliwang grupo? Bakit si VP Sara ang pinanggigigilan niya? Mukhang simula pa lang to ng labanan, mga ate at kuya, no? Tingnan ko nga yung comment ng mga netizens kung anong sabi. Ba't di ko makita? Yan. Hindi na sayang ang boto. Ay! Ang dami pala mga pinklawan din. Ano bang, sino ba nag-post nito? Filipino Star. Filipino Star Dilawan Media to Hindi daw nasayang ang boto kay si Madam Risa. Binoto to ng tatay ko, mga ate at kuya. Gusto to ni Papa. Pamilya nga namin, hindi united sa pagboto. BBM Sara ako, si Papa. Kasi si Madam Sisa ang binoto nung tuwang-tuwa si Papa kay Sisa Virus. Di ko naman sabi, Papa, pinklawan yan. Okay. My vote for Senator Risa is not wasted or was not wasted. You really have the heart to serve the Philippines. Thank you, Senator Risa. You're in my prayer. Grabe naman dito ko. Mali daw ang ginagawa. Okay, given. May mga points. Okay? Tama naman na binabanatan ni Senator Risa ang mga politiko kung sila ay mukhang involved in corruption. Ngayon, Madam Risa, kailan kayo mag-iimbestiga sa mga allegations na may dayaan nung nakaraang elections? Senadora ka, hindi ka ba pwede mag-initiate yan? Imbestigahan nyo ang Smart Magic.
Also, imbestigahan nyo yung smuggling. Parang wala kayong ginagawa, si VP Sara pinanggigigilan nyo. Kung mali yung pag-transfer ng fund ni PBBM sa departamento or sa opisina ni VP Sara, ba't hindi mo kuyugin si Papshi? Mukhang mabait ka pa rin kay Papshi ngayon, si VP Sara lang talaga ang target nyo. Puro si VP Sara, pati SMNI. May kakaiba talaga sa'yo, Madam Risa. Ha? Parang selective si Madam Risa eh. Oh, ano kaya ang mga susunod na sagutan? Makakakita ba tayo ng umbagan sooner? I-comment nyo pa sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.